Laban lang. Laban lang. Yayaman ding ako. Nako, si Sophie, ano ginagawa mo dyan? Buenas tardes, Sophie. Vamos ahí. Magandang hapon po sa inyo, mga amigo. Andyan po ang mga bata na napakakulit. At ngayong araw po ay pupunta po tayo sa tindahan ni Elvis. Salbahe itong si Nenay binalibag ba naman ng bato si Mahmoud? Bakit ito salbahe? Oh, parang kawawa naman pag binapalo. Kaya sabi nga ganun pagka totoo kaya Bel yun, kapag yung bata raw pinapalo mo, lalo si tigas ang ulo. Si Sandra kasi kung maluin si Nena, matindi. Oo. Ano, totoo ba yun? Hindi mo alam. Ha? Yun ang sabi ng mga subscriber, kapag pinapalo yung bata, lalong tumitigas ang ulo. Hindi ko lang din alam kung totoo yun. So, ayan po mga amigo, tayo po ay kung ano po, kung ordinaryong araw na nagbebenta si Elvis, siya lang ang nagbubuhat ng mga gamit. Ngayon po, ayan, nandun si Misma at si Lihia. And then si Elvis, siya at magdadala ng Freidora. Donde Freidora? Está ahí? Nandun na rin Freidora, dinala raw ni Elvis. So yung mga gamit, ayan, si Elvis lang yung nagdadala. Ganito kalayo mga amigo. Malayo kasi. So mula dito sa bahay nila Elvis, ayan, tumulong na si Belgian para dalhin yung mga paninda. Tapos alas 3 ng madaling araw mga amigo, natatapos yung pagtitinda ni Elvis. Kapag lalo na kapag pag walang pasok dito. Ngayon po kasi mga amigo ay wala pang pasok sa Equatorial Guinea, kaya sinasamantala ni Elvis yung pagbebenta. Alas 3 daw ng madaling araw natatapos si Elvis. Grabe, no? Napakasipag ni Elvis. Alas 3 ng madaling araw. Kasi nga 'di ba yung bar dito parang 24 hours kapag kaganyan wala mga pasok. So, ayan. Hindi ko papatayin yung camera mga amigo. Pakita ko sa inyo. Hindi ko pakita ko sa inyo kung gaano kalayo. Ayan. Ay si Nena. Nena. Si Nena nang babalibag ng bato Tingnan nyo. Mo hawak-hawak naman to. Deca, esto piedra. Okay, reír. Vamos, vete. Vete ahí. Ya. Ya. Gundo. Tumo si Mamo tumatakbo. Oh, yeah, takbo. Takbo. Ay, nadupa. Pambira. Labanta. Takbo. Wala yan kay Mahmoud. Hindi umiiyak yung mga bata dito pag nadadapa Ala lang, diretso. Sige. Oh. Ang angas Ang angas lumakad Oh. Yan mo. Oh, tingnan lumakad. Oh. Oh. Nagpatulong pa si Lihia So mula sa bahay nila Elvis, dinadala niya yung mga produkto niya. Tapos kapag naubos, ay pag naubos, pupunta pa siya sa bahay. Kasi alam niyo po mga amigo, kukwento ko po sa inyo bakit inuuwi ni Elvis yung mga gamit niya. Sabihin ko po sa inyo mamaya mga amigo, bakit kailangan ni Elvis na iuwi yung kanyang mga gamit. Kaya nga po, sabi ko po sa inyo, mas maganda po talaga na dito kami nagbebenta kila Tia Celsa. Kaso si Elvis ayaw niyang, gusto niyo pa rin sa may kanto. Kasi pagkagabi daw po, malakas yung benta. Kila Tia Celsa naman, paggabi na kasi, wala naman ng tao. Pero sabi ko nga kay Elvis, kung magbebenta siya, tapos mga natapos siya ng alas 9, alas 10, okay na yun, di ba? Ayaw niya, wala naman doon siyang gagawin sa bahay. Kaya kahit hanggang alas 3, sige pa rin. Ayan. Buenas tardes, Esther. Feliz Año Nuevo, Esther.
So ayun po, dito po nakatira si Esther, mga amigo. So siya po ang BFF ni Chamami dati. BFF ni Chamami dati na kung saan ay hindi na kasi umiinom si Chamami, hindi na nagbabar, kaya ayaw na sa kanya. So sabi sa kanya ay nagbago ka na. So nandito na po tayo sa may kanto. At ayan, dito lang po. Pakita ko po sa inyo kung gaano kalayo. Aha. Ohe mano. Ohe mano. Yan. Oh, espera. Mos. Yeah. So ayan po mga amigo, ganito kalayo yung tindahan ni Elvis mula sa kanyang bahay. Na araw-araw ganito ang ginagawa niya. Siya lang mag-isa ngayon dahil wala si Batya. So ayan, pinaprepare na ni Elvis yung kanyang lugar sa kanyang pagtitindahan. Ayan. Ang kulang lang dito ay ano, kulang lang dito ay lababo. Kasi dito pa si Elvis sa loob, nakikigamit ng kanyang tubig. Ayan. So ayan po mga amigo. Ano kaya ang ibebenta ni Elvis ngayon? Siyempre may manok. Oh, ayan. Merong manok. Ba, sipag ni Beverly, oh. Kaya pala mamasil-masil itong si Beverly. Oh. So ayan pa mga amigo, binalikan ni Elvis yung ano, ibang mga gamit. So ayan pa mga amigo, kompleto na po yung mga gamit ni Elvis, nandito na lahat. So yung sinasabi ko po sa inyo kanina mga amigo na bakit dapat yung mga gamit ni Elvis ay ilagay na lang dito. Ilagay na lang dito sa may loob na to dahil pinapagamit naman sa kanya. So si Lola Guapa ang sabi okay lang daw, kaya lang dumating yung time na sabi ni Lola Guapa meron na raw uupa dito, may titira sa bahay na to. Kumbaga almasen dati ito, ginawang bahay, kumbaga mga warehouse to mga amigo, pero tambakan ng mga gamit. Ngayon may uupa, sayang naman. Kaya sabing gano'n ni Elvis, hayaan niya para kumita si Lola Guapa. So, sabi ni Elvis, kaya nga nangyari, ay laging binubuhat ni Elvis yung kanyang mga gamit. So, ayan, meron siyang, may hotdog na tinda si Elvis. Rice, manok. O, meron pa siya ngayong ano, speaker. Maayos naman. May putlong si Elvis. Diba? So ayan, bumili po ako mga amigo. Sa dalawa. Walong plato. Pag kasi mga amigo na sa gabi, hindi na ako makapunta rito kila Elvis kasi syempre gabi na at saka alanganin yung oras. Kaya hindi ko na naipapakita sa inyo yung mga bumibili. Ngayon kasi, bukas pa lang yung bar eh. Ewan ko kung nani ni... Ayan, bukas na rin yung sa may nani ni Chamami. Ayan. Ito, bukas na rin yung bar dito. So, ayan, umorder ako ng 8 plato. 8 rasyon, tawag nila doon mga amigo. Ayan. Ayer, ¿cuánto plato tú vender? Plato. Ayer, ¿cuánto tú vender todo? Aparte de 10 platos. No, todos, ¿cuánto? Todo con tus 10 platos, Ajá. 18,000. 18,000. Okay. So, kahapon po kumita po si Elvis ng 1,800. So,
So labas na po dun yung puhunan. Okay na yon, di ba? 1,800 is na hindi na masama. Bilis ah. Sabi ko nga, pag ganyang maaga pa mga amigo, wala pa masyadong kliyente. Yung isang araw, naabutan ko, 2-3 kliyente lang eh. So, minsan kasi, ang benta ni Elvis mga amigo ay 50 pesos. 50 pesos lang yung isang bibili, 50 pesos, 100 pesos. So, alam nyo po, minsan, 50 pesos, merong bibili. Dalawang pakpak ng manok, 50 pesos. Tapos, pagkayari, hindi naman matanggihan ni Elvis na pag may bibili ng 500. Lalo na kapag mga bata. Akala mo talagang nasa bahay sila, mamuti at si Nene, oh. Luluto na po. Ano, yung sa aso sa mga bata. Ayan po mga amigo. Nag-aantay na po ang mga bata. Kami ang unang kliyente ni Elvis. Comforting tea. Doon ito comforting tea. Todo preguntar. Sí, doon yung comforting tea. It's Richard Cano, also tea, Caro. Aha. Marami daw gatang sa kanya, saan daw siya nagpakulay. At sabi niya mahal daw yung kanyang pagpapakulay. Laban lang. Laban lang. Yayaman din ako. Yayaman din si LB syempre kapag siya ay nagtiyaga. Ganoon naman sa negosyo eh. Magtiyaga lang eh. Magtiyaga ka lang, sigurado ay yayaman ka, uunlad. Basta wag ka mawawala ng pag-asa. So kung kumikita si Elvis ng 1,200 o 1,600 o 2,000, sabi mo na 2,000 per day, kung masipag ka, o kahit sabihin mo na 1,000 na lang, ade 30,000 sa isang buwan. Pakalaki na noon, kesa siya ay nagpukpok, nagkakarpintero. Pag nagpukpok siya, nagkarpintero siya doon sa may kay Bupari, ang kikitain niya ay 10,000. Di ba? Eh dito, hindi lang naman dito ang tindahan niya, meron pa doon kila Chamame. O sabihin mo na dito kumita si Elvis ng mga 30,000 na 40,000 pesos. Tapos doon pa sa may pwesto ni Chamame. O di ba napakalaki noon, kaya mas okay talaga magnegosyo kesa sa trabahador siya. Kain na. Ayan. Kain na po sila mga amigo. Inaantay lang yung tinapay. So dito na sila maghahapunan. Si Tia Celsa po ay busy po sa may kasalan gumagawa ng yuka. Gumagawa ng yuka si Tia Celsa kaya wala dito. Tapos ayan, si Isma parating lang. May kinuha sa bahay ni Elvis. Kaya nga pag may kulang, mag-isa lang si Elvis dito. Si Batya kasi na nasa Malabo na ngayon. Behave yata si Mamud tsaka si Nena. Munang kakain na. Nangihingi si Mamud. Nakakatway. Wala pa eh. Nakakatway wa sa puno. Mabagal pala kumilos si Elvis, ano? Ano na? Mabagal kumilos si Elvis, ano? Oo, hindi nagbago. Mabagal talaga kumilos si Elvis. Sabi ni Nina, bakit tatatlo lang yung manok ko? Ayan. Sabi ni Nina, bakit tatatlo lang yung manok ko? Eh, hindi pa kasi naluluto yung iba. Nilagay lang muna na tatlo. So, ayan po si Elvis na slow mo pagka nagpe-prepare ng pagkain. Ito na. Wow! So, ayan. Luto na. Ayan. Tumulong na si Beljun. At slow mo raw kasi mag-prepare si Elvis. Oh, ayan. Okay na, complete na.
Amen. Hindi na kasi makapag-antay si ano eh, si Nenay eh, oh, ayan. Come, Ramon, come. Okay. Sige, lapang. Si Mamo doon. Oh, hindi na makaantay. Sige. Oh. Init naman, oh. Nakakatawa, marunong kumain mag-isa, no? Ano, Belgian? Mga marunong kumain mag-isa. Hinahayaan lang, eh, oh. Mga nakupo, behave na behave. Si Sophie nga, behave ngayon, eh, oh. Ano ba? Sarap daw! So ayun pa mga amigo, kami pauwi na kasama si Kuya Belgio na gagabihin na kami. Mag-aalas 7 na po dito at hindi ko na maantay si Elvis sa kanyang mga pa-order. Pero at least ayan, ngayong araw ay nakasama natin. Maraming katanong kung bakit hindi na ako nag-video dito sa may tindahan ni Elvis. Pero araw-araw nakikita na si Elvis. At minsan nakapapahinga kapag Lunes o Martes, depende sa araw na gusto niyang ipagpahinga. So ayun pa mga amigo, maraming salamat po. Ganun po, laban lang, sabi nga ni Elvis, laban lang at yayaman din siya. So basta magtiyaga, magsipag, sure magiging okay ang lahat para sa buhay ni Elvis. So nandito si Kuya Raul para sumuporta kay Kuya Elvis. Salamat po, God bless. Adios! Ciao! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.